congressman pa lamang, nagawin tapunan, siya po kasama ng mga kaparian at nagilang kapitan ng barangay. Sino-sino noon ay kapitan pa lamang po ng barangay. Nagtipon-tipon po sila upang labanan na huwag tapunan ng basura dahil alam po niya na sa mga susunod na panahon, ang San Jose del Monte po ay maging katulad po ng Payatas at Smoky Mountain. So, noong August 8, 2011, ito po ay narehistro sa Securities and Exchange Commission. So, sa lahat po ng organisasyon dito sa San Jose del Monte, ang arangkada lamang po ang nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Sa SEC, ibig sabihin, legit po tayo organisasyon. Legit po tayo partido. August 8 po yan na nangyari 2011. At noong September 3, 2012, ito po ay naging, ito po ay narehistro sa COMELEC. Kaya nga po, tayo po ay nagpapatakbo ng mga kandidato dahil rehistrado po tayo sa COMELEC. Kaya nga po, noong 2016, sila Mayor Arthur po ay naging mayor at si ate ko po ay naging congressman. Kauna-unahan po Pangulo ng Arangkada San Joseño ay sino nakakaalam? Sino una-una Pangulo ng Arangkada San Joseño? Sino? Wala? Hindi nyo kilala? Sino una Pangulo ng Arangkada San Joseño? History kasi yun ang Arangkada, dapat alam nyo. Sino? Sino? Muraw? Si? Ayun ang sinasabi ko sa inyo eh. Nakakita na kayo ng flyers eh. Ang unang-unang Pangulo ng Arangkada San Joseño ay si Consejero Johnny Abela. At ang Secretary General ay si si Lorenzo. At ang kasama po sa Board of Director ay si Consejero Noli Concepcion. So, sila po yung unang Panguloan ng Arangkada San Joseño. So, noong 2023, gawa nga po na kailangan na po pangalagaan ni Consejero Abela ang kanyang kalusugan, ang naging Pangulo na po ng Arangkada San Joseño ay si Jose Lorenzo. At syempre po, Board of Director pa rin ang ating butihing konsehal, ang malimit sa servisyo, Consejero Noli Concepcion. Hindi naman po nagbago yung mga Board of Director. So yun na po yung pamunuan ngayon. So ano po yung binibigyan na emphasis ng Arangkada San Joseño? Syempre po ang ating pangkalusugan, ang pangkakalikasan, ang pang-edukasyon, at pangkabuhayan. So makikita po nila sa mga programa nila, sa mga infrastructure projects nila, ay nandun po yung lahat ng mga programa nila. Nakapaloob po yun. So sa pagkakataon po nito, kaya po tayo nandito ngayon, ay nais po niya kayong makataupalan. At para po lalo po natin siyang makilala. Bagamat kilala na po talaga natin siya, gawa na lagi po siya parang little mayor na rin po yan, lagi po kasama ni Mayor. Pero mas makikilala po natin siya ngayong umagang ito dahil binigyan po niya tayo ng pagkakataon at binigyan po niya tayo ng oras at pakabisi po niyang tao. Kaya naman po sa umagang ito ay tatawagin ko po sa inyo upang magbigay ng mensahe ang isang konsehal na nalugit sa servisyo. Palakpakan po natin, Consejero Noli Concepcion. Maraming salamat, Ate Carla. Isang malakas sa palakpakan naman po para kay Ate Carla. Sa ating pong mga kasama sa Team Arangkada San Joseño at sa Partido Arangkada San Joseño, siyempre salamat bukod kay Ate Carla. Maraming salamat din po sa ating pong kagawad, ang ating pong matagal na pong kaibigan at kasama sa Team Arangkada San Joseño. Palakpakan po natin kagawad Joe Ranyada. Sa ating din po mga barangay boss, palakpakan din po natin. At syempre sila ang dahilan. At wala po na mata ko kasi. Sila rin po ang dahilan upang makasama ko po kayo ngayong umagang ito. Ang ating po mga barangay boss, palakpakan po natin. Ate Ameline Nunez, Ate Lonit Burna, Ate Nati Marbebe, Ate Lilibet Bibonia, Ate Lorna Castilla, Ate Rowena Cawonis, Ate Connie Nunez, Kuya Ireneo Francisco na nag-iisang tinik sa mga rosas, at Carla Romasanta. Palakpakan po natin sila. Siyempre, hindi rin po tayo matitipon ngayong umaga kung wala po ang buong suporta ng ating pong magiging konsehal, ang inyong pong kasalukuyang ama ng Barangay Kaypian at Secretary General. At ganyan din po, pinasasalamatan natin, isa pa po natin barangay boss, si Ate Shirley. Kaway-kaway nga si Ate Shirley, yan. Siyempre po,
Yan din ang dahilan kung bakit po tayo narito sa inyong lugar, sa covered court po ng Barangay Kaipian. Ito po ay dahil sa suporta ng ating pong magiging konsehal, ang inyo pong kasalukuyang punong barangay at ABC President ng Liga ng mga Barangay, ang ating pong gagawin at dadalhin po natin sa Sangguniang Panglungsod bilang regular member ng Sangguniang Panglungsod. Palakpakan po natin ABC Konsehal Sosimo Lorenzo. Mamaya po lamang ay makakasama po natin ang ilan sa mga kasama po natin sa Partido Arangkada San Isidro. Akin pong ipinaabot ang ating pong imbitasyon sa lahat ng ating pong mga kasama sa ating pong dalawang Bukal John de los Santos at Bukal J.R. Bartolome. Kasama po ni Congressman Arthur B. Robes, Mayor Rida Robes, Vice Mayor Arlene Bartolome Arsiaga, ang ating pong mga konsehal, Briggs Abela, Dr. Rosalyn Cabuco, Oliver Robes, Jojo Herona, Obeng Robes, sino pa ba yung nabanggit? At syempre po, meron akong nakalimutan isa eh. Yung pinakagwapo. Yung pinakagwapo yung number 9 sa balota. Ang nagsasalita po sa harapan ninyo ngayon. Konsehal Noli Concepcion. Sa ating po mga minamahal na mga kasama sa Team Arangkada San Isidro, marahil paulit-ulit na po ninyo nadidinig, no? Yung paliwanag po ni Ate Carla. Ang dahilan kung bakit po tayo magkakasama ngayon dahil tayo po iisa. Tayo po ay bibilong sa iisang partido. Tayo po ay kaanib ng iisang partido. At ang partido ngayon ay natatanging partidong lokal. Dito po sa lungsod ng San Jose del Monte. At yan nga po ang partido ng Arangkada San Isidro. Isang karangalan po na maging miyembro po ng Partido Arangkada San Isidro. Dahil po kung hindi dahil sa Partido Arangkada San Isidro, baka maaaring ang lungsod ng San Jose del Monte ay hindi ganito ngayon. Kung hindi po nakipaglaban ang mga punong barangay na nagtiwala kay Mayor Arthur at kay Congresswoman Rida noong mga panahong iyon. Noong mga panahong iyon na kung saan ay tinangka ng ating pong lokal na pamahalaan, ng ating pong mga opisyal noon ng lokal na pamahalaan, na gawing tapunan ng basura ang lungsod ng San Jose del Monte. Baka maaaring ang lungsod ng San Jose del Monte ngayon ay katulad ng mga ibang bayang mga naghihirap, katulad ng mga ibang bayang tambakan ng basura, katulad ng ibang bayang naganap ang krimen, katulad ng ibang mga bayan na parabang walang pag-asa. Mapalad po tayo dahil ang ating lungsod ay pinamumuluan ng mga leader na ang tanging nais ay gawin ang maganda. Gawin kung ano yung makabubuti sa bayan. Gawin kung ano yung makabubuti sa kanyang mga mamamayan. Mapalad tayo dahil si Mayor Rida at si Congressman Arthur, mahal niya ang pamilyang San Isidro. Dahil sa pagmamahal ni Mayor Rida at ni Congressman Arthur, nagbunga ito ng mga proyektong pinakikinabangan ng bawat pamilyang San Isidro. Si Mayor Rida at si Congressman Arthur, sa kanilang pagmamahal sa bayan, sa ating mga mamamayan, nakita nila kung ano yung ating pangangailangan. Nakita nila noong 2016, nung sinubukan natin na mag-asawa ang mamumuno sa lungsod ng San Jose del Monte, nakita nila ang paghihirap ng ating mga kababayan, partikular sa usapin ng pangkalusugan. Natatandaan namin noon ilang kagawad nyo, no? Na dati, ang mga pasyente, ang mga nakakasakit na mga mamamayang San Isidro, kapag ka dinala sa ospital ng lungsod ng buhay o kaya naghihingalo, paglabas ng ospital, patay na. Kasi nakita naman talaga natin noon na kung ano ang itsura ng ating pong ospital ng lungsod noon. Ngayon, sa pagsisikap ni Mayor Rida at ni Congressman Arthur, ang ospital ng lungsod nakapagtayo ng mga bago ng mga pasilidad. Mga bagong building. Di ba? Nakapaglagay ng mga bagong equipment. Nakapagbukas ng mga bagong mga doktor na magbibigay ng mga bagong serbisyo. Ang ating pong ospital din po ngayon ay nag-o-offer na ng libreng dialysis. Di ba? Ang ating pong mga ospital ay nagbibigay ng mga bagong serbisyong kailangan ng ating pong mga mamamayan. Dahil damang-dama ni Mayor Rida at ni Congressman Arthur ang pangangailangan ng mga mahihirap nating kababayan. Sabi nga ng mga taga-Tungkong Mangga, nung ako'y nagsasalita doon, sa Tungkong Mangga, lumabas ka ng lugar mo, nahando ng Brehino.
nandun ang Qualimed, nandun ang Skyline, nandun ang Grace. Halos sa paligid ng kanilang lugar, nandun ang mga marami at malalaking mga ospital. Pero sabi nga nila, mukhang hindi pa kami nakakarating sa ospital, mamamatay na kami sa bayarin. Dahil nga, private hospital. Eh normal naman talaga na mahal at malaki ang bayarin sa mga pribadong ospital. Kaya nga, private hospital. Ngayon, nakita ni Mayor Rida at ni Congressman Arthur ang pangangailangan ng walang sapat na kakainan para magpagamot sa pribadong ospital. Kaya pinapaganda ni Mayor Rida, ni Congressman Arthur at ng Team AR ang serbisyo ng ospital ng lungsod. At bilang patuloy dyan, no, nakita natin yung ospital ng lungsod natin ngayon, napakalaki ng pinagbago. Gayon din, sabi ni Mayor Rida at ni Congressman Arthur, dahil po malaki ang pangangailangan natin para po sa pagpapagamot, alam nyo ba na itatayo na rin ang Ferdinand Marcos Jr. Medical Center? Kung may East Avenue Medical Center sa Quezon City, magkakaroon na ng public hospital sa unang distrito ng lungsod ng San Jose del Monte. At kapag ka na itayo na po natapos yan, yung ambulansya ng Barangay Kaipian, hindi na kinakailangan pang magtakbo ng mga mahihirap nating mga kababayan sa mga malalayong pampublikong ospital. Dahil magkakaroon na tayo ng pampublikong ospital intended para sa ating mga kababayang mahihirap. Gayun din, nakita ni Mayor Rida at ni Congressman Arthur noong 2016, nung ako po'y konsehal, ang pangangailangan sa edukasyon. Noong pong mga panahong iyon, nakita ni Mayor Rida at ni Congressman Arthur na almost 5,000 to 7,000 na mga kabataang San Joseño ang nagtatapos ng senior high school na hindi na nakakatungtong sa kolehiyo. Kaya ang nangyayari, ang ginagawa na lamang ng iba, ano pong ginagawa na lamang ng iba? Pagka-graduate ng senior high school, nag-aasawa, o kaya nagtatrabaho, o kaya nag-a-abroad. Ngayon, dahil gusto ni Mayor Rida ni Congressman Arthur na umangat ang buhay ng bawat pamilyang Saluseño, sinikap nila na makapagtayo ng isang pampublikong kolehiyo. Ito yung City College of San Jose del Monte. Upang yung mga anak ninyo, yung apo mo, lola, ay makatapos ng pag-aaral. Dahil kapag ka nakatapos ng pag-aaral, mas magandang oportunidad ang nag-aabang sa iyong apo. Di ba? Kapag ka nakatapos ng pag-aaral ang inyong anak, ang inyong apo, meron bang naging nurse na hindi nag-aral ng nursing course? Meron bang engineer na hindi nag-aral ng engineering course? Di ba? Meron bang architect na hindi nag-aral ng architectural? Meron bang doktor na hindi nag-aral ng pagdodoctorate? Di ba? Meron bang accountant na hindi nag-aral ng accountancy? Lahat ng iyan, kinakailangan mag-aral. At para makapagtapos ng pag-aaral, ipinatayo ni Mayor Rida at ni Congressman Arthur ang City College of San Jose del Monte. Na noon ang pangarap lamang ay murang paaral. Diba? Murang paaral lang. Pero ano pong ginawa ni Mayor Rida? Nag-akda siya ng batas. At ang batas na yun ay tinatawag nating Unifast Law. Kung saan yung Unifast Law ay nagbibigay ng pondo ang national government sa mga state colleges or university para isubsidize. Babayaran na ng national government ang tuition fee na mag-aaral ng mga kabataan San Joseño na mag-aaral sa City College of San Jose del Monte. Kaya libre na ang pag-aaral sa City College. Dahil ganun tayo kamahal ni Mayor Rida at ni Congressman Arthur. Alam niyo po, napakarami pa nilang pangarap sa lungsod ng San Jose del Monte. At yung napakarami pa nilang pangarap na iyan, no, ay kinakailangan po ng suporta para mangyari ng mga konsehal nila. Kaya nga, ang sabi ni Mayor Rida at ni Cong Arthur, ang kanilang pakiusap, tayo po dapat ay straight. Pagka sinabing straight, kung sino ang kasama ni Mayor Rida at ni Congressman Arthur na konsehal, yun lamang po ang ating pong iboboto. Wala po tayong dapat na palitan, wala po tayong dapat na isingit, at wala po tayong dapat na iiwang blanco. Pagka ang
ibobotong konsehal ay 6, dapat ang isi-shade natin ay 6. Huwag kayong mag-shade ng 7. Pag bumoto kayo ng 7, parang hindi kayo bumoto ng konsehal. Kailangan ay 6 lang. At yung isi-shade ninyo na mga numero, yan yung dapat po ninyong tandaan. Mamaya, may dala kong konting pang-raffle. Tatanungin ko kayo kung anong numero ng mga babanggitin kong pangalan ng konsehal at ng ating pong congressman, ng ating pong mayor, ng ating pong vice mayor, ng ating pong 2 board member. Mamaya, tandaan nyo na, itatalikod ko yan. Kailangan tandaan ninyo yan, ha? So, ngayon din, syempre, ang ating pong ipinapakiusap, Christian, ang ating din pong ipinapakiusap ay suportahan natin ang lahat ng mga kasama ni Mayor Rida at ni Congressman Arthur. No? May mga kasama si Mayor Rida at si Congressman Arthur. Ito po ay ang CWS Party List. Ang CWS Party List po, hawak niyo po yung mga pamaypay. Kaway-kaway niyo yung mga pamaypay. Kaway-kaway niyo. Yan, taas pa, kaway-kaway niyo pa. Lahat, sila Christian, yung sa likod mo. Yan pa, oh. Hanggang doon sa may dulo, oh. Yan. Yan ang CWS Party List. Ang CWS Party List po ay katukang ni Mayor Rida at ni Congressman Arthur. Katunayan, si ABC President po, katuwang si Mayor Rida, si Congressman Arthur, ay nakapag-request ng isang building kay CWS Party List. Alam niyo ba yung kagawad nyo? Kagawad nyo, nakapag-request si ABC at si Mayor Rida, si Congressman Arthur ng building sa CWS Party List. Ito po ay itatayo sa may motor pool. Ang tawag dito ay Association of Barangay Council Building. Ang ABC building na ito, no, ay intended for capacity building, for capacity development, or training center in short, ng mga kapitan natin, mga kagawad, mga mother leader, mga BHW, mga lupon, mga samahan ng mga sekretary, no? Lahat ng mga ina-appoint sa barangay, mga tanod, no? Mga lupon. Ito po yung magsisilbi nilang training center. Dahil naniniwala po si CWS Party List na ang mga barangay ang nagbibigay ng mga frontline services. Bago mo hanapin ang mayor, ang hinahanap mo, kapitan. Bago mo hinahanap ang mga konsel ng lungsod, ang hinahanap mo, mga kagawad. Kapag ka may gulo sa inyong lugar, ang hinahanap nyo kaagad, tanod. Diba? Kapag ka mayroong may sakit sa inyong lugar, ang hinahanap nyo, BHW. So mahalaga ang kanilang trabaho. Kaya dahil mahalaga ang kanilang trabaho, binigyan sila ng pagpapahalaga ni CWS Party List. Palapakan natin si CWS Party List. Ang CWS Party List po ay number 135. Anong number? Pakita mo sila. Anong number? Anong number? Mas malakas, anong number? Yan, 135. Ang meaning ng CWS, basahin niyo po dyan. Anong meaning ng CWS? Pakiulit, sabay-sabay. Yan, ang CWS Party List po ay kinakatawan ni Congressman Edwin Garjola. Ang CWS Party List po ay kumakatawan sa mga construction workers, sa mga mason, sa mga karpintero, di ba? Lahat ng mga gumagawa ng kalsada, mga engineer, di ba? Kung bakit tayo may covered court, bakit tayo may kalsada, bakit tayo may eskwelahan, bakit tayo may barangay hall, bakit tayo may eskwelahan, bakit tayo may mga building, bakit tayo may mga bahay. Ang gumagawa niyan, construction worker. Yan ang kinakatawan ni CWS Party List. Ngayon, ang pagboto po ng party list, yan po ay makikita ninyo sa likod ng inyong mga balota. Sa likod ng inyong mga balota, merong listahan doon ng 156 na tumatakbong party list. Ang iboboto po natin na party list, no, ay isa lamang. Nag-iisa lamang ang CWS party list na ating pong iboboto. Kaya dapat isang party list lang ang inyo pong isa-shade. At anong isa-shade nating party list? Anong number? Anong number? Saan makikita ang listahan ng mga party list? Sa harap o likod ng balota?
Nasaan? Nasa likod. So doon nyo makikita yung listahan ng mga party list. At ang iboboto nating party list, anong pangalan? Anong pangalan? Yan. So palagpakan natin ang CWS party list. So muli, bago ko magtapos, ako po ang inyong konsehal. Konsehal Noli Concepcion. Noli ang pangalan, Concepcion ang apelido. Number 9 sa balota. Susuportahan ni Noli Concepcion ang mga programa, ang mga proyekto ni Mayor Rida at ni Congressman Arthur. No, ating ipaglalaban niyan sa bulwagan ng sangguniang panglungsod. Siyempre, dapat kasama ko lahat yan. Dahil tayo ay boboto ng straight. Isigaw nyo nga straight. Boboto tayo ng? Boboto tayo ng? Boboto tayo ng straight. At yan ang Team Arangkada sa Lusenyo at ang CWS Party List. Muli, ako po ang inyong lingkod, Konsehal Noli Concepcion. Sa araw at oras na ito, nagpapasalamat na ako at pinapauna ko na ang pasasalamat ko sa inyong lahat. No? At bago ko magtapos, syempre, parating din po yung ating pong mga kasama. I hope na makasama ko ang ating pong minamahal na ADC, Sosimo Lorenzo, ang gagawin nating konsehal na regular sa loob ng Sangguniang Panglungsod. Mamaya, Ate Carla, itatalikod ko ito. Kaya kailangan tandaan niyo po ang tatawagin ko, magtuturo ako, pupunta rito sa harap, sasabihin niya kung ano ang numero. O kaya naman, ano ang pangalan. Diba? O kaya naman, ano ang tinatakbo. Kailangan tandaan niyo yan, Sige, simulan niya natin. Habang wala pa si Bukal John John, Ate Carla, italikod niya natin. Sige, game. Italikod natin. At talikod natin. Yan. Tatawag ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Tatawag ako ng 11. Tatawag ako ng 11. Nasa yung mga t-shirt natin? Nasa yung mga t-shirt natin? Lahat. Yung CWS 20 at saka yung Noli Concepcion 20. Tatawag ako ng 11. Ate Carla, ikaw na pumili. 11. Random, kahit saan dyan. Una, bulwa, dulo, gitna, gilid. 11. Dito kukuha tayo. Nanay. Hindi, ikaw na lang natin, nakapula. Ikaw nakapula. Sino gusto dyan? Manalo, sino gusto manalo? Tara, ikaw nakapula. Dito ko na sa taas. 11. Kagawad nyo. Titignan natin kung natandaan ninyo, Sige, tignan natin. Walang sasagot sa mga nasa baba, okay? Walang magtuturo. Sige, 11. Habang pumipili tayo ng 11, tatawag na tayo. Ulitin mo yung video, ulitin mo. Iwan ko muna. Yan na. Okay. Pila kayo ng maayos. Party list na sinusuportahan ni Mayor Rida at Congressman Arthur. Wala nang kayo mata. CWS, Construction Workers Solidarity. Uy! Dalapahan natin. Ang galing. Number? 135. Ang galing. Next. Ano ang ibig sabihin ng letter C sa CWS? Letter C. Construction. Ano ang ibig sabihin ng W sa CWS? Alam ko, huwag mo kong gahasain. Nakita niyo naman sa suso. Nakadikit sa suso. Asa yung asawa ko? There! Ano yung asawa ko? Nakita mo yung tires ko? Nakadikit sa suso ni nanay. Okay. Ano ang number ng CWS? 135. 135. Ano ang meaning ng letter S sa CWS? Solidarity. Construction Workers Solidarity. Saan mo makikita ang listahan ng mga party list sa balota? Sa likod. Sa likod. Yan. Gagaling Talaga nakinig Ano ang pangalan ng representative ngayon ng CWS party list?
Ang CWS party list po ay kinakatawan ni Congressman Edwin Garjola. Ulitin ko ha. Ano ang number ng CWS? 3 ones. At Ano number? 135. 35. Ano ang meaning ng letter C sa CWS? Construction. Ay, meron ka na pala. Ano ang meaning ng W sa CWS? Workers. Workers. Ano ang number ng CWS? 135. 135. Sino pa wala? Sino? Ano ang pangalan ng representative ng CWS? Gadiola. Edwin Gadiola. Edwin Garjola! Ang galing! Dalawa na sa'yo. Dalawa lang mo eh. Okay. Baba na po yung meron ng t-shirt. Baba na muna. Baba na. Yung wala pa. Sige, baba na muna. Yung wala pa. Meron pa, meron pa. May iwan yung wala pa. Agawad John, pili ka pa ulit. Ate Carla, pili ka pa ulit. Nandiyan na si Bukal John John? Nandiyan na? Nandiyan na si Bukal John John? Wala pa. Okay. Guwapo ba? Guwapo? Yeah. Sino ang gusto ng t-shirt ni Consuelo ni Concepcion? Ano ang number ko? 1. 9. Ano no? 9. 1 hindi. Number ni Consuelo ni Concepcion. 9. Ano ang pangalan ng konsehal na tumatakbo na number 9? Noli Concepcion. Yeah! Buna. Sige, baba. Sa balota. Number 1 sa balota. Briggs. Mayor Antolobis. Parang nyo, Mayor Arthur Lopez. Konsehal ha, konsehal. Number 1 sa balota, ano? Consulan Briggs Sabela. Briggs Abela. Yan. Naipahiram nga yan. Hindi nga, tignan ko kung tama yung sinasabi nyo. Eh di syempre, sino konsehal ang tumatakbo na number 14 sa balota? Number 14. Number 14. Jose Lorenzo. Hala ka na. Jose Lorenzo. Jose Lorenzo. Sino konsehal na tumatakbo na number 16 sa balota? Oliver Robert. Oliver Robert. Sige, isa pa. Sino konsehal na tumatakbo number 7 sa balota? Kabuko. Abugo. Sino konsehal na tumatakbo number 13 sa balota? Yeah. Si ano? Number 13. Verona. Sige. Sinong bukal ang tumatakbo na number 2 sa balota? Si Bartolome. Number 2 sa balota? Bartolome. Junjun. Hindi. Si Bartolome. Number 2 sa balota? Bartolome. Bartolome. Kinailong ko. Sinong bukal na tumatakbo? Number 4 sa balota? John de los Santos. Juan de los Santos. Yan. Sinong vice mayor ang tumatakbo? Number 2 sa balota, pare. Number 2 sa balota. Kasama dyan. Dito naman tayo. Number 2 sa balota. Sinong vice mayor? Allen Aba Bartolome. Arlene Aba Bartolome. Sinong mayor ang tumatakbo? Sinong mayor ang tumatakbo na number 2 sa balota? Anong pangalan? Robes. Rita Robes. Sinong congressman ang tumatakbo number 2 sa balota? Dito naman. Congressman. After Robes. Sinong konsehal ang tumatakbo number 9 sa balota? Number 9. Ayan. Number 9. Noli Concepcion. Nasa mo na? Noli Concepcion. Oli Concepcion. Okay, meron pa ba tayo t-shirt natin si Paul John John? Papunta na. Takbong konsehal, buong pangalan. Buong pangalan, pag sinabi ng buong pangalan, kasama ang nickname. Lorenzo Zosimo Capsoso. Very good. Maaari po kayong lumapit sa kanya pagdating po sa pangangailangan niya sa street lights. Bukod sa tent. Siyempre po kasi nais po niyang ipagpatuloy pa ang may asim sa serbisyo. Isa pa rin po sa kanyang programa ang pagpapalaw
turismo dito sa ating lungsod. Dahil po, ngayon po ay naging tourist destination na po tayo. Mula po sa isang lugar na madilim at sinasabing tapunan ng mga patay, tayo po ay isang tourist destination na po. Dahil po sa iba't ibang magagandang lugar dito sa San Jose del Monte. Yan po ay sa tulong din po na may committee sa kultura at sining na si Konsihala Briggs Abela, number 1 sa Balota. At isa pa po konsihal, kung nakaupo ngayon, syempre po, ang gusto ko healthy ka ang bawat mamamayan sa Lusenyo. Sino yan? Sino yan? Ayan, hindi po rin siya makakarating ngayon dahil nasa session. Syempre po ang ating pambutihing konsihal, Dr. Rosalyn Cabuco, number 7 sa Balota. Ang kanyang programa ng kalusugan ay hindi po matutumbasan. Sabi nga po ni Considoli ay magkakaroon pa po na po tayo ng Marcos Hospital kanina. So bukod po sa pagpapalawak ng ang serbisyo dito sa ospital ng ating lungsod, ang pagpapadami ng mga health center. Ang barangay Kapian po ngayon ay magkakaroon na ng City Health Center number 15. Ano ibig sabihin nun? Di po ba doon sa may City Health Center doon sa San Jose, yung katabi ng Bread School, kung saan may mga doktor. So dito rin po sa Kaypian, magkakaroon na tayo ng City Health Center number 15 na syempre po dahil tayo po ay may doktor, may nurse, may po kompleto po ang serbisyo. As sooner or later po, ay magkakaroon na rin po ng libreng mga laboratory services. Palakpakan naman po natin si Dr. Cabuco. At, sa inyo, number 13 sa Balota, Konsihal Jojo Herona. Sino ang hindi nakakakilala kay Konsi Jojo Herona? Aminin nyo na. Okay, si Konsi Jojo Herona, ang dating kapitan ng barangay Gaya-Gaya. Siya po ay natapos niya ang kanyang ikatlong termino bilang kapitan ng Gaya-Gaya. Kaya naman po, katulad po ni ABC Sosimo Lorenzo, ay nais po niyang ipagpatuloy pa ang kanyang paglilingkod bilang konsihal ng lungsod. Siya po ang number 13 sa Balota, Konsihal Jojo Herona. Ang may sunod-sunod na serbisyo, kilala po siya sa pagdating sa serbisyo ng SSS, ang Social Security System. At kilala rin po siya sa serbisyong pangkabuhayan. At siya po ang may kasama po na konsihal pagdating po sa pag-i-empleyo, pagdating po sa trabaho. Ang number 16 sa Balota, Konsihal Oliver Robes. Yung lagi nagsasabi ng, hello po. Ayan po. Kung malalaman po natin na may programa tungkol sa mga first-time job seeker, yun po yung libreng pagkuha ng mga requirements para sa mga unang nagtatrabaho. Yan si Konsi Oliver po ang kasama doon. Hindi po natin pwedeng kalimutan ang sariling atin. Ang konsihal na sabi nga nila pinaglihi sa sama ng loob. Nasa session po siya ngayon. Siya po ngayon ang kasalukuyang Pangulo ng Arangkada San Joseño. At siya rin ang Pangulo ng lahat ng mga kapitan dito sa Barangay Kaypian. Kaya naman po super busy niya. Kaya na sa umaga nito, bilang kanyang kinatawan, dahil kasama po niya ito sa paglilingkod simula na siya ay maupo bilang kapitan dito sa ating barangay, ay tatawagin po natin para sa kanyang mga mensahe. Ang isa po nating kagawad, palakpakan po natin kagawad, Jojo Aranyada. Okay, good morning po. Good morning. Yung isang palakpak na dyan na may unawan. Ayan. So in behalf sa ating ABC Capso Simo Lorenzo, hindi siya makakahabol ngayon dahil may session sila. Pero sisikapin, kaso alas 10 pa lang, baka hindi makadating. So alam na natin na si Capso Simo Lorenzo ay tumatakbo bilang konsihal ng ating lungsod. Kung wala si Capso Simo, dahil siya ang Arangkada President, ay wala po din tayo dito ngayon. No, kaya ating pong isusulong si Capso Simo na maging konsihal ng ating lungsod. Okay po ba yun? Yeah! O ba't konti lang sumagot? Okay! Ayun. Kailangan natin magpaupo
ng isang konsehal dito sa Barangay Kaipian. Napakalaki ng barangay natin, pero wala pa tayong nagiging konsehal ng ating lungsod. So ito na yung panahon para isulong natin si Kap Soseng para maging konsehal ng ating lungsod. Agree? Agree! Okay, si Kap Soseng, kung siya po ay mananalo, ay pag-iigtingin niya na lalong maparami ang arangkada sa Lusenyo. Ang ating mga street boss, dyan lang kayo. Sino ba dito yung mag-umpisa pa noong 2002? Sinusuportahan na si Kap Soseng? Taas ang kamay. Ayun. So, ibig sabihin, yung taas. Ano hindi sumusuporta? Sa yung mga hindi taas. Wala na ba? Baterya! Lobat. Max! Maxi! Ano na? Hello. Ayun. So yun. Kung may ayun. So kung napapalo natin hello. Sige. Wala talaga. Ayan, maraming salamat Ate Jenny. Ako naman umuubra na pasigaw na lang ang gagawin. No? Pero kumain na ho ba kayo? Nakakatiyak ako, hindi pa talaga galit na kayo No, pero alam nyo, ako naksiyan lang. Kaya ako palaging binabanggit kung kumain na kayo sa aking opisina sa Kapitolyo. At ito po yung palagi ko sinisigaw every time na ako'y makakahawak ng mikropono. Dahil sa layo ng Kapitolyo, dapat ang bungad ng aking mga tao sa ating mga kabayan dito sa lungsod ng San Jose del Monte, kumain na ba kayo? Ang biyahe ho mula San Jose del Monte, papunta na Malolos, tansyado po yan. Malolos to Santa Maria, pag hindi ka na-traffic, 2 oras lang yan, papunta Malolos. Pag na-traffic ka na Santa Maria, 2 oras at kalahati. Pag na-traffic ka sa Malolos Crossing, magdasal na po tayo pare-parehas. 3 oras po ang biyahe ng ating mga kabayan. Kaya dapat, pagpunta sa aking opisina, ang bungad ng aking mga tao, kung kumain na ba kayo. Dahil sa Malolos po, sa Kapitolyo, meron ho akong KFC doon. Napapakayo, no? Hindi ho yung mamahalin, ha? Kaya ako tinawag na KFC, medyo pinasosyal ko. Capitol Food Court. Meron ako in-important kantina doon. Kaya sa lahat po ng pumalakpak, sumigaw at tumili nung pinakilala ko, titiyakin ko sa inyo. Meron kayong double rice, meron kayong double ulam, may pasok drinks pa. Pero kagawad Joe, tinitignan ko at andyan yung mga staff ko, nagbibideo yan. Yung tumingin lang ho sa akin, tubig lang ibibigay ko sa inyo. Pero umasa ho kayo, yan ho'y hindi biro. Yan ho'y totohanan na ginagawa natin para sa ating mga kababayan. Dahil ang ating mga kababayan, hindi naman pupunta ng Kapitolyo yan sa Malolos para lamang magpaselfie sa rebulto ni Rizal at ni Marcelo H. del Pilar. Nagpupunta sa Kapitolyo dahil meron pangangailangan sa ating pamalang panlalawigan, pwedeng bumisita sa kaanak na sa Bulacan Medical Center, pwedeng bumisita sa kaanak o kaibigan na sa Provincial Jail, meron pangangailangan sa dugo, meron scholarship program na hihingin at iba't ibang mga bagay pa. Kaya marapat lamang, palaging bungad natin kung kumain na ba. Pero ang problema ko ho, nasolusyonan ko rin yung problema ng ating mga kababayan sa Butog. Nung mga nakaraan linggo, nag-opisina ko. Pauwi na yung mga kababayan ko, kumakaway, hawak-hawak yung tiyan, nakangiti na. Pabalik na sila, biglang paglapit sa akin, kumamot na sa ulo, inabahan na ho ako. Hanggang na agad yung kutog ko. Bumungad si ate at sabi, Bukal, pauwi na kami, may problema na naman ako. Ama, pamasahe naman ang problema ng mga kababayan ko. Pati ho pamasahe, inintindi ko na. Huwag ho kayo mag-alala doon. Dahil alam ko naman, pag pumupunta dyan talaga, alang-alana. Pumupunta dyan para lamang humingi ng tulong. Noong mga nakaraang
buwan ho, buwan ng Enero, Pebrero, ayan, karamihan ng inalalabas ko dyan, mga nanganak naman sa ospital. Yung iba, nakukumpine sa neonatal care unit o NICU dati sa Bulacan Medical Center, yung mga bata, nagkakaroon ng infeksyon. Yung iba naman, ectopic pregnancy. Yung iba naman, masyadong maselan yung panganak ni misis. Pag ganyan yung panganak, kami ho sa Kapitolyo, tayo ng punong lalawigan, hindi natin kayang isirubil yan. Pero titiyakin ho namin sa inyo, maliit na porsyento na lamang yung babayaran. Pwedeng donasyon na 20 pesos o 50 pesos. Dahil kami naniniwala, ang pagbubuntis mo, obligasyon ho namin mga tatayan. No? Eh ang problema ho, nung nakarang araw ho, umagang-umaga, meron nagbabasal sa bahay, sa Chalo, sa bahay namin sa Santo Cristo, sa gilid ng ilog. Sabi ng aking nanay, anak, bumangon ka dyan. Meron kang bisita sa labas at tila magpapasalamat dahil nailabas ko doon ng libre yung kanyang misis sa ospital. Ako naman si Loco tuwang-tuwa. Pumunta ako ng gate, natanda ko yung mukha ni Kuya. Sabi ko sa loob ko, eto ka ako yung biniro ko, hinarot ko, na hinihingi ko yung anak niya. Dahil nga pang 7 anak niya na, sabi ko, akin na lang ako, gumawa na lang kayo ng bago. Dahil mahusay naman ka akong gumawa. Pagbungad ko doon, sabi niya, Bukal, maraming salamat. Ang problema ko ngayon, alam ko na kako yan. Gatas naman ang problema ni Kuya. Sabi ko, pati gatas, kaya po problema na nasa akin ng mga kababayan ko. Pero alam niyo ho, yung mga bills sa ospital, sa ating mga district hospital, yung Bulacan Medical Center, yung Rogosiano Mercado Hospital, at lahat ng mga district hospital sa buong lalawigan ng Bulacan. Baka kasi meron kayong kaanak na nauospital dyan sa San Miguel District Hospital, sa bayan ng Baliwag, bayan ng Ubando, bayan ng Bukawi, bayan ng Plaridel. Meron pong district hospital na kung saan ang nagpupondo ho nun, kami nasa pamalaang lalawigan. Kada taon ho, tinatagdagan natin ang pondo para hindi na mahirapan yung mga kababayan natin pagdating sa pagbayad sa bill sa ospital. Pero ang system ho, palagi natin sinisigaw na isi-zero bill ho natin yan. Pinagmamalaki natin yan dahil ang totohanan, hindi naman ho galing sa bulsa ni Bukal Jondo pinamabayadan. Galing sa bulsa o buwis ng bawat mamamayang San Joseño Bulaqueño. Tinuturuan lang natin, inaalalayan natin yung mga kababayan natin para maibsan yung hirap nila pag ganyan bayarin na sa bill sa ospital. Ang problema, nung mga nakarang araw, maraming lumapit sa akin. Humingi ng tulong na alalayan natin, pero palagi nila katanungan, eto, Bukal, paano po? Kung meron kang dapat bayaran na bill sa ospital, hindi na kaya ng PhilHealth, hindi na kaya ng Marisakit, gumamit kami ng doktor sa labas ng ospital na espesyalista dahil hindi available yung espesyalista sa mga district hospital na ginagawa nyo. Eto po, bilang ganti at tulong ho ng aming pamilya, ni Bukal Jondo de los Santos, kami na ho mismo ang magbabayad pa sa kakulangan nyo sa bill. Yan, titiyakin natin, wala nang iintindihin, wala nang babayaran ang ating mga kababayan. Pilit natin ginagampanan, patuloy natin gagampanan, kahit na tayo po'y nasa huling yugto na po, o last termer na bilang bukal ng lungsod na San Jose del Monte. Kung nung araw ho, naiikutan natin may Kawayan, Marilao, Ubando, Santa Maria, nakuha natin tulungan at alalayan yung ating mga nasasakupuan doon. Dito ho sa lungsod na San Jose del Monte, dito na lamang ang ikot ni Bukal Jonjon, titiyakin ko ho. Sa huling yugto na aking panunungkulan, doble sipag, doble serbisyo ang bibigay natin para sa ating mga kababayan. Katulad ng ating sinisigaw sa aking jingle, madami na naghahakot sa akin, Bukal. Maliit pa lamang yung anak ko, naririnig na yung jingle mo, yung John de los Santos. Ngayon ikaw mga butante na. Sabi ko sa kanila, sa huling yugto ng aking panunungkulan, titiyakin natin sa dulo ng jingle ni Bukal John yung sinasabing, hindi ko kayo iiwan. Sasamahan ko kayo dahil mahal ko ang kapwa ko sa Enseña. Sa inyo lahat, kasama ang buong team Marangkada, kasama si Kapitan Konsehal Soseng Lorenzo, si Konsehal Noli Concepcion, at kami po sa buong team Marangkada, aalalay at tutulong para sa ating mga kababayan. Maraming salamat! Amen! Sana sa inyo! Maraming salamat po, Bukal Jondo de los Santos. Pagpapak nga po natin muli. Bukal Jondo de los Santos, number 4 sa balota. Kung ako magsasalita, hangin ko. Sa balota na po sa aking lahat nyo, na ang lahat ng tulad nito ay meron ng arangkat sa inyo. At dahil ito ang meron, ay political party
gawin mo dito? Wala sa atin magiging mayor ng Dalabas. Number 2, ano pa? Congressman Arthur Robes, number 2 sa balota. At sa ating konsehan, may asin pa at na bricks sa bala, tukan sa balota. Konsehan Dr. Rosalyn Tabuco, number 7 sa balota. Siyempre po, Noli Duterte. Yan, konsehan Noli Duterte, number 9 sa balota. At number 13 sa balota, ang kapatid na sa Lucelio, konsehan Jojo Herona. Siyempre, ang number 14 sa balota, ang ating konsehan ANC, Capso Simurenso. At ang number 16 sa balota, ang may sumusunod na tradisyon, konsehan Oliver Robes. Bukod po ito kami ng YouTube. Parating pala. Siyempre ganito. Ito si Jojo. Magandang bigay. Bakit gano'n? Bakit si Pagkakadarang-darito? Ano na kaya? Daming direkto? Okay, ganito. Narinig nyo? Ngayon po, maraming mga kandidato. Marami. Kaya namin iniisa-isa sa inyo dahil kayo ay makakaloob sa sabihin natin arangkada sa Lucenio. Kung hindi kayo arangkada, hindi kami concern sa inyo eh. Ang ibig sabihin doon, ang isa sa mandato ng arangkada sa Lucenio ay iboto ang mga kandidato ng arangkada sa Lucenio. Iba. Abangan nyo. Oh, salamat naman po sa nakakaunawa na kahit na hindi sila nakatanggap ng payout, nandito pa rin, walang kakalaman po sila. Sila po yung mga tunay na arangkada. Dahil, okay, so darating po ang ating magiging vice mayor at si Konsehal Jojo Herona. Pero bago ang lahat, ayan po napuputsutingin na sila. Mapupoto kayo kasama ni Jojo natin po si Wally. Kasi, ika lang, may picture taking pa. Nabigyan na ba kayo lahat? Nabigyan na kayo lahat ng merienda. Wala pa. Di ba yung mga nabigyan na nakakaka, saan tayo sa live? Sanay tayo magutom, di ba? Ako sanay din tayo yung gumagastos, di ba? Hindi po yung totoo nun. Kami po hanggang ngayon. Hindi po kami, sanay kami magutom. Kapag may mga malaking katawa, gumagastos po kami kahit sa huling balya sa aming bulsa. Yun po yung mga kasama natin original na arangkada. Kaya po doon sa mga kasama natin na laging naghahanap, wala silang bole, wala silang guys. Yun po ay bonus po natin dahil nakakasama po tayo. Pero hindi po dahil sa hindi na tayo nakasama, iiwanan na po natin ang arangkada. Manatili po tayo sa arangkada dahil itong mga ito, kailan na nag-payout yan eh, simula 2013. Totoo? Yung iba sa inyo, meron na lang 2013, pero kailan lang nag-payout? Noong nakaraan lang, di ba? Di ba? Yung iba? First time lang? Yung iba talaga wala. Huwag ko kayo mag-alala. Huwag ko kayo mag-alala. Maliban na lang kung wala kayo talaga sa master list ng arangkada. Maliban na lang kung kasama kayo sa ibang organisasyon. Okay po, tuwag po tayo with si Noli and Bukang Jonjon. Bukang po ang lahat. Team! Bukang Jonjon, patawag po kasama si Noli. Kasama na rin po si Kagawa Jo. At meron pa po Kagawa Nandi. May kagawad pa po ba dyan? Patawag po sa gitna. Tumayo po ang lahat. Antayin na kaya natin yung dalawa. Ayaw, sabay-sabay na lang mamaya. Kaya naman ba? Ayan naman po. Palakpakan po natin ang ating magiging susunod na Vice Mayor ng Luzon na sa Luzon del Monte, Bulacan. Wala pong iba kundi
teacher, street boss. Ayan. And of course, magandang umaga sa ating session. Okay. Una sa lahat, maraming salamat sa ating barangay kapitan na ating magiging representante ng iyong barangay, barangay Taypian sa konseho. Siyempre, ang ating napakatalino at napakagaling na kapitan, Kapitan Soseng Lorenzo. Nandun din po, siya, Kagawad Joe Ranyada. Maraming salamat. At ang kanyang mga staff. Of course, sa panguna rin ito ng ating konsehal, ng ating lungsod, konsehal Noli Concepcion. Nandiyan na rin po, andyan pa rin ba si Bukal? Ang ating isang poging Bukal, Bukal John de los Santos. Ngayon, nandiyan na rin po ang ating konsehal. Siyempre, kagaya rin ng inyong kapitan, Konsikap Jojo Herona. Sa lahat ng mga street boss na ngayong umaga nito, tunay na dire-diretso ang biyaya na ibinababa sa ating mga kapwa sa Lusenyo. Ang street boss na narito ngayon, kayo lahat ay mga kayo lahat ay bosses ng arangkada. Street boss, ibig sabihin, meron po kayong sinumpaang pangako o mandato sa ating arangkada bilang katuang ng ating barangay, katuang ng mga cluster boss, barangay boss, street boss, kayo lahat ay mga leaders. Ano po? Kayo ay mga leaders. Kaya importante na alam natin ang ating purpose. Alam natin ang ating purpose, alam natin kung ano ang ating mga misyon. Kami po, ang buong lapian ng arangkada, ay muli narito at lumalapit sa inyong mga puso ng suporta at pagyakap. Nang sa gayon, tuloy-tuloy ang ating pagsaserbisyo ng buong katapatan at pagmamalasakit. Wala na akong kayang ipapatunayan at marami na pagpapatunayan, marami na nakitang pagbabago dito sa ating lungsod. Sa mga street boss, hindi na lang po para sa inyong mga sarili, hindi na lang po para sa atin. May mga seniors na nakikita, dito, representative na isa sa ating senior organization ng barangay nito. So, yung mga seniors at mga nanay, ate, tita na narito ngayon, tayo ay parehas na lead. Tayo ay nag-lead sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga kapatid, sa ating mga organisasyon, pangkababaihan man yan, o pangkalalakihan. Tunay na dapat malinaw ang ating katahaking landas. Napaka-importante na alam natin yung ating katahaking direksyon. Huwag na po sa atin doon sa mga bata, sa mga susunod na generation. So, hindi na po sa atin, pero yung mga susunod na generation, sila na po ang makikinabang. Sila na po ang magbe-benefit sa ating lungsod. Pagkara ng 15, 15 taon, mawala man tayo dito sa mundong ibabaw. Alam natin na magmamalasakit at pagsakripisyo ang yayakap sa ating mga anak, mga apo. Mawala man tayo ay isang lungsod na puno ng pag-asa at oportunidad. Nasa atin na po lahat. Ang kinakailangan na lang po ay ang suporta at pagkakaisa ng bawat pamilyang sa Lusenyo. Inuulit ko po, meron tayong pare-parehas na misyon. Isa lamang po ang direksyon natin, isa lamang ating tatahakin. Gaya po ng pamilya arangkada, iba-iba man ang aming pamilya, ang aming ama at ang aming ina, iisa ang aming layunin at adhikain. Iisa ang aming misyon, makapagservisyo, makapaglingkod sa bawat mamamayan sa Lusenyo. Di pa, akala ko medical issue. Okay, so, muli po maraming salamat sa mainit na pagtanggap kay Taypian. Ako po ang inyong nabanglingkod. Una, ang Panginoon Isus. Pangalawa, ang pamilyang sa Lusenyo. Ako po, Akin Apat Tune, number 2 sa Lota. Number 2.
San Lucenio. Yay! Alright. Isang malakas sa pagkapakan para sa ating susunod na White Mayor. White Mayor Arlene Palame. Number! Hindi ko kayo marinig. Number! Number 2. Siyempre lang hindi ko ating pong bukal John John Dolasatas. Number! Number! Kasama niyo rin po kayo Marcial Nori Concepcion. Number! Number! At ngayon naman pagkakin natin ang ating pong huli magsasalita sa araw na ito ang ating pong konsyal, Jojo Toyo Perona! Ano naman ito ka Jojo? Sergio Heron. Ano naman ito si Jojo? Ano naman? Hindi ko kayo marinig! Hindi ko kayo marinig! Palpakan natin, Jojo! Ayun! Pero lang. Ako po. Ako si Jojo. Number 13 po. Tumalo ka. Ganun po. Ganun po. Ito na ba kayo? Naglugaw na kayo? Ha? Parehas tayo. Sopas. Very good, no? Ito mga instrument boss, no? Siguro naman, kilala nyo kami. Kami Team Arangkada San Lucenio. No? Siguro nag-train ka na lahat, no? Yung sino mula sa Team Arangkada, hindi ba nagsasalita? Wala sa ABG. Wala sa ABG. Ano po? Kaya hindi ko nagpakilala. Ako po yung Telmer, Barangay Captain ng Barangay Galagala. Total, ito na mga street boss. Wala bang mga barangay boss dito? Wala, kung street boss lang, no? Yung ano? Bakit wala? No, ayan, mga nagkataas na kamay. Yun nga, sabi ko po, ako kay Turner, Barangay Captain ng Barangay Galagala. 13 years in Barangay Captain, 2 years in Barangay Kagawas. Kaya po, 15 years na in service. Siguro subok na ang servisyo, tuloy-tuloy pa ang servisyo na maidadala sa ating mga Salucenio. Alam dito, si ABC po, ano si ABC? Nangarangkada sa Salucenio? Hindi nyo kilala. Kaya kung mamaya kilala nyo lang, magpaparapoy natin, magpaparapoy tayo. No? Kasi yung mga dala, yung nagpasumba na tayo dito last time, na na yata, no? Bigyan ng mga para sa health, para sa ano. Kasi po ang Team Arangkada, alam nyo, ang lahat ng kayang isuporta sa ating Salucenio ay dadalhin natin sa ating mga Salucenio. Lalong-lalo na nga po, ang likod-likod ay kasama sa Team Arangkada Salucenio sa pumumuno po ni Ate Kong Mayor, Rita Robes. Palagpakan niya po natin si Ate Kong Rita, kaunang mayor ng mga babae sa SJDM na magiging mayor. Kasama po si Kong Arthur. Pagpagod natin si Kong Arthur. Right! Hanggang 13, no? Si Vice Saba, kasi ko. Nakasiling na ba yun? Wala pa? Vice! Wala pa ang swimming! Mainit na, ano? Kasama po yung ating bukal dikaw. Kasi ko kinakapagod yung dalawa niya, kaya pwede na tayo. Nag-request na tayo hanggang tag-init pa. Kabukas, tag-init pa mula na. Kasama ko si Bukal DNR, ayun po sa likod si Bukal Jojo, yung bumubo po ng aming Team Arangkada na Councilor, andyan po sila, si Tita Briggs, si Dr. Kabuko, si Noli, si Oliver Robert, si ABC, no? Ang ABC natin, no? At ang inyong lingkod, kung si Jojo Herona, no? Yan po ang bumubuo ng team ng lapian ng Arangkada San Lucenio sa Distrito 1. Kaya po, sabi nga nila, baka naman pwede kami humiling. Lalo-lalo na sa mga street boss. Alam niyo po ba, ako ay, ano ako? Vice President ng Arangkada San Lucenio. Tandaan niyo yan. Mamaya, may nakapul dito, no? Yun. Kaya, inasahan po sana namin na hindi balik solid, basta straight. Pwede ba yun? Mga kapatid, mga kapuso, mga kapamilya, pwede ba yun? Straight.
Magra-raffle na tayo. No? Kaya, sabi nga nila, hindi baling solid. Ay, hindi baling hindi solid. Basta straight. Kasi doon, kasama kami lahat sa straight. Hindi ko ba? Ha? Hindi na. Kala nyo, may ligtas kayo. Ha? Hindi kayo makakalimutan. Huwag kayong makakaliwa, huwag kayong makakana, huwag kayong gigitna. Kasi ang tawag doon, balimbing. Walang balimbing sa atin. No? Yun lang po, bigla kaabang, mabuhay kayong lahat. Kaya, San Joseño, magra-raffle na tayo. Ano iba? Pero yung Vice President ng Arangkada, San Joseño, ngayon, na, sino ba sila? Sino po? Ano ba naman? Number 13. Problema pa ka? Po? Jojo Herona. Kompleto nga eh. Jose Jojo Herona, number 13. Kompleto nga, yung kompleto na pangalan. Yan. Kung mag-isip ka, mga hindi maglalagay. Ay, sino yung presidente ng Arangkada San Joseño? Si Jose Lorenzo. Ano numero? Number 14. Number 14. 40? Wala naman number 40. Okay. Ikaw. Pangalan. Ay, daya. Well, baka may tanong ka. Ha? Wala yung tanong. Sino po yung ating kasama? Narangkada sa Joseño na tumatakbo ngayon bilang secretary na small but terrible, no limit. Rudy Concepcion. Rudy Concepcion. Rudy Concepcion, guwapo. Okay po, tama po kayo na. May bumo! Alam nyo, may mundo dito eh. Ayan, Kuya Will! Ayan. Okay! Pwede! Kung si Antonio, Hirona po! Ayan, picture muna daw po yung nanalo, no? Ay, kaya na ito. Tatawa pa na kung nagawa to. Dalawa po ba? Dalawa po pa, dalawa po. Kasi po, alam niyo, mahal namin kayo lahat. Dalawa lang na kayo, mga street boss. Pag-amin lang lang dito. O, may apit ko. Sabihan na lang kami kung kami lagi doon lahat ng Arangkada sa Joseño. At full support kami sa inyo. Magandang. Ano mo talaga? Ano mo yun? Ang amin pong mga pangalan sa pagkakita ay may AR sa dulo. Ay, madaling makita. May AR sa dulo. Mabuhay kayo lahat. Ara sa inyo. Kamuha ka sa inyo. Kamuha ka sa inyo. Ito naman po si Jojo Herona. With Bukal Jojo, si Ali. Asa na si Vice? Vice. Ganyan. Kumain natin. Ito. Hama pa natin ha? Sige. Ayun na. Okay. Okay. Nawanan po. Hello. Dapat tayo. Bago natin. Ating maging slide.
Tatlo na. Ay, wala pa. Sopa. Pero nakakain kayo ng sopas. O, ako nagpaluto niyan. Dahil alam ba, ikaw kasi magugulog kayo eh. Nakakain na lahat. Hindi pa. Eh, bakit wala na? Okay, sino nakakain na? Yung iba, hindi pa nakakakain. Baka, meron pa ba dyan? Pag wala na, ha? Oh, isang gatas. Pagka maghapon kayo, pagka kukulangin, ha? Ilan ba lahat to? 600. 600. Lahat ba kayo, street boss? Kilala niyo lahat to? Ano ang pangalan nito? Noli Concepcion. Okay, ito, ano ang pangalan nito? Yun, Ama. ano? Rona. Aba, siyempre. Oo. Maggamit ka ba ng inyo? Ewan ko na lang. Atamaan kayo ng kidlat sa buwan ng Mayo. Alam niyo, sa buwan ng Mayo, matalas ang talim ng kidlat. Sino yung wala pa dito? Sa amin, sa grupo, sino wala? Tita Prince, kasi nung parang buko, wala pa. Ha? Tsaka si Ubing. Tsaka si Bukod Jer, kasi may session kami, kaya nakapamburo lang ngayon. Para matapot na. Kaya ganito yung tsura ko. Pag walang nasabot ng mukha naman, takbo, no? O ayaw kumontak. Wala ko ako. Microphone. Wala. Nagawag ko! Alam ko yung gawin pa. Alam ko na, gano'n. Pareho din eh. Parehas din. Umugog. Yan ang ba sound system namin gamit? Wala pala yung sound system namin. Kaya pala ganun. Eh, yung isa pali. Hindi yung pinasita, kaya hindi ba umandar yan? Ay, sus. Makabili nga ng mga 10 pang sound system. Para ano. So nga, kami na mga kasama natin sa Arangkada sa Rosenyo, baka hindi na makarating kasi may sumibat lang ako sa sesyon namin eh. Hindi ko lang matiis na hindi kayo makakita. Kasi makalimutan niyo ako. Basta walang tatalon, ha? Isang linya lang tayo. Ako'y nakikiusap sa inyo. Hindi pa aling ako na, huwag mong iboto. Iboto niyo lang yung mga kasama ko. Eh, ganun. Dahil ko kasing makita dun sa listahan. Halimbawa, kaibigan, ang botante, ang bumoto ay 10,000. Ang boto ay 10,000. Yung boto ng mga kasama ay 2,000 lang. Eh, nakakahiya yun, di ba? Ibig sabihin, inang-iwan ako. Hindi baling sa ibang bagay, may iwan ako. Magkakaiwanan kami. Dito sa kaibigan, nakikiusap ako sa inyo, kayo yung mga street boss ng Arangkada. Todohanan ninyo yung kampanya. Ha? Dapat, talagang ganon. Politikahan tayo eh. Dito sa atin sa kaibigan, dapat straight na ang malalaglag sa mga kasama ko. Kasi pag may nalaglag sa kasama ko, sa atin sa kaibigan, pagdating niyo ako ng ulo. Wala na akong ihaharap dun sa mga kasama ko. Naiunawahan niyo mga kapatid ko na ng tao-tao. Amen! Dito ulit ako makakakanta, wala pala takbo. So muli pong lahat, maraming salamat kay Carmen sa lahat sa mga bagay sa pagtatakot. Ay, nagpapalong. Ay, ganun ka lang. Ay, labas ko rito mo, may babag mo. Kita ko din. Pamilira.
O sige, ako po hinihingi ng paumanhin sa inyong lahat ng mga kasama kong kandidato. Baka naman po may contribute kayo. Nagsusumisip po ako ng sound system. Alam niyo? Okay, kapangalan, ABC, susunod, konsenal, susunod ito. Dahil dumating po sa ABC, iba tayo kasama siya. Kayo po tayong lahat, magkakapitid po tayo kasama sa ABC. Si Vice, Bukad John, konsenal, meron na. Hello. Okay. Okay, dito lang muna, hanggang dito lang. Next, kayo. Ay, kaya kahit last na po. Ay, kasi nagbibidyo ako.